Amen! Isa po mapagpalang tanghali po sa ating lahat. And once again, welcome to your favorite noontime show, The Baptist Lunch. Maraming salamat po na muli po tayo nagkasama-sama po sa tanghali pong ito. Kay Sir Romir, kay Sir John, magandang hapon o tanghali po sa inyo dyan. At sa lahat po ng mga kananayan na sa kasalukuyan po ay nakasubaybay na po sa ating pong programa. Magandang tanghali po sa inyong lahat. At salamat sa inyong maagang pag-tune in po sa atin pong programa. At yamang kayo po ay may mga link na, please do share the link. Pass the link sa inyo po mga kumare. Sa atin po mga kapatiran, sa mga GCs po ninyo, pwede nyo pong isend dyan po, area GC po. At saan pa man GC na meron po kayo o kabilang po kayo, ay ipasa nyo lamang po upang sa tanghali pong ito ay marami pong kananayan ang makatanggap po ng pagpapala. And of course, ganoon din po, nais ko pong batiin ang ating pong mahal na Pastor Hill Laurena, sir. Maraming salamat po, Pastor, sa inyo pong patuloy po na pribileyo na pinapagkaloob po ang maging kabahagi po ng gawain ng Panginoon at maging sa ganito pong programa. Kaya maraming salamat po, Pastor Hill, sa inyo pong pag-uumpisa po ng programang ito. At ganoon din po sa akin pong pinakamamahal na asawa, Ma'am Maisel Tagulabong Landicho. Magandang tanghali sa iyo, mahal. At sa South Border family, magandang tanghali po sa inyong lahat. At enjoy lang po natin ang ating pong pakikinig na salita ng Diyos. Send nyo na po yan sa GC ng mga mothers. Yan, nandiyan po yung aking asawa. Shout out, mahal. At yan, send mo na yung GC yung link sa GC ng mothers. Okay, at I hope na tayo po ay excited po sa pag-uusapan po natin sa tanghaling ito. Of course, bago tayo magpatuloy ay meron akong sorpresa po sa inyo. Matagal po siyang nawala sa kanyang lupang sinilangan, tahanan ng kanyang lahi, kung saan siya kinupko, patinulungan upang maging malakas, parang ano. Okay, welcome po natin ngayon tanghali si Ma'am Cynthia Gumabay. Amen. Kala niya wala siya dito. Surprise lang po yan. Magandang tanghali po sa lahat. Binagyo ako. And it's nice to be back again. Here's a Baptist Lunch, ang #1 show na kung saan ay tinatalakay ang kalagayan ng mga ina ng tahanan, mga asawang babae, maging, syempre, hindi lang yung pang nanay, hindi lang yung pang ina, hindi lang pang asawang babae, kundi para rin sa mga kalalakihan. At para alam nila yung magiging, yung kanilang role din sa kanilang mga asawang babae. Kapag nagalit ang babae, tumahimik na lang kayo. Yung pala yun. Parang iba ata yun. Naku, baka ma-excommunicate tayo dito.
Marami pong salamat at muli nabalik po kami dito sa programang ito at talagang, na-excite ako na makaharap si Sir RG ng face-to-face. Amen, ma'am. At Ikaw ba talaga yan, ma'am? Hindi, reincarnation. At saka sa mga natin dito, nandito ngayon sa loob ng studio, syempre, kay Sir Jan at Sabi kay dito, Sir ma'am, Romel. welcome back, Ma'am Cynthia. Yan. Hindi pa ako nakakapag-bukas. Pasensya na po. Medyo na-jetlag konti. Sabi ko kay Sir Jan, si Ma'am Cynthia hindi pa nagpaparamdam. Na-jetlag siguro, siyempre. Hindi ako maka-message. Yung SIM ko medyo hindi pa, nagkakampa. At saka yun, oo, grabe yung turbulence kagabi, malakas yung hangin. Para kami nasa kalsada. Pero biyaya ng Panginoon talaga, yung panalangin namin na hindi ko Amen. akalain na, kasi na-expect namin doon sa sa news, signal number 5. Ako, ma'am, bumabiyahe naman ako noon from Tarlac, papunta po dito. Malakas na rin ang ulan. Malakas ang ulan. At Opo. saka hangin, sir. Hangin Opo. talaga. Lakas ng hangin. Kaya sa aeroplano, ganyan po talaga. Kaya sabi ko kay Trisha, grabe, paano natin pasasalamatan ng Panginoon na yung biyahe namin na dapat ay 4 hours and 35 minutes. Extend. Naging hindi sir, napaaga talaga, 3:50. 10:15, umaga kami ng 45 minutes Wow, pa. amen, Siguro, amen. itinulak pa na akin. Sabi ko, ang galing ng Panginoon. Nag-text nga ako. Yung iba, ma'am, na di-delay, na sususpende, di ba, nakaka-cancel. Pero ito, napabilis pa. Sana laging bagyo. Naalala ko talaga habang sabi ko, ano kaya nasa yung pagbaba ng ganyan, biglang jug. Pero talaga napakabuti ng Panginoon, maraming panalangin. Sabi ko, what shall I render unto the Lord Amen. for all His benefits towards Amen. me? At talagang binigyan niya ako ng magandang accomplishment doon. Mga nanay, maraming salamat at nagkikita-kita muli tayo ngayon. Amen. Aning ito. Angin ito. Ano yun, ma'am? Medyo nag-lag. Ano yung angin ito, ma'am? Tanghaling, Okay po. konnichiwa. Ayun, magandang tanghali daw po sa ating lahat. Ako na lang po mag-interpret. Ano? At by the way, mga kapatid, alam ko na-miss you si Ma'am Cynthia. At ngayon, mag-uumpisa pa lang na ma-miss natin yung isa nating kasama dito. After Ma'am Cynthia, ay nandiyan naman po si Ma'am Mornelli. Siya po ay nasa kanyang lupang sinilangan niya. Nasa Davao po siya ngayon. Ma'am Mornelli, Hi, partner! magandang tanghali po sa inyo, Ma'am Mornelli. Hello, good afternoon po sa inyo lahat. Mayong hapon sa tanang mga nagasubaybay sa The Baptist Lodge. Welcome back, Ma'am Cynthia. Sayang walang red Magkadaong carpet. palad ngayon. Sige lang po, next week na po. Anyway, maraming salamat po for having me via Google Meet. At Amen, sa lahat ng amen. mga nanonood po, sana huwag kayong malis dyan. Ipasa nyo ang link at maganda yung talakayan natin ngayong hapong ito. Hello, Sir RG at Sir Romeo. Amen. Ma'am, and parang Sir medyo Fran, ano ko sa nandun camera, studio. ma'am. Parang medyo nadagdagan yung laman mo, ma'am. Ay, Opo. ano po talaga, tumaba po talaga Ah, kami ni okay. Brother Julian dito sa Davao. Nakakataba yung Ano pa durian. lang, ilang linggo pa lang, ilang araw pa lang, ano? Ilang araw pa lang. Hindi man araw pala. Opo. Ma'am, ibig sabihin, pag another 5 days, madadagdagan na naman po yan. Opo. Blessing po yan, ma'am. Blessing po. At Amen. magtakbo-takbo na lang po kayo dyan, ma'am, pero para mabawas-bawasan po. Opo. Amen. Kala ko sa camera lang. Kasi minsan ganun yung camera, di ba? Nakakapagpataba. Talaga palang aminado si ma'am na talagang Yes. lumusog sa dun. Lumusog, hindi po Totoo. tumaba. Lumusog. Yeah. Yes. Sorry for the word tumaba. Lumusog pala. Hindi, okay lang yon. Factual tayo. Totoo naman yun eh. Amen, amen. At by the way po, si Ma'am Cynthia nakabalik na po, biyaya ng Panginoon. Si Ma'am Mornelli, next ako pa naman po, ako naman po yung lilipad. Salamat po sa mga prayers. Amen, Yes. amen. Yeah, tinapaabot po ni Ma'am Cynthia sa lahat po ng nanalangin. Maraming salamat. Ang kagandahan po, nawala man si Ma'am Cynthia dito, geographically napalayo po siya sa atin, but still, present pa rin po siya sa ating pong programa. Amen. At ganoon din naman po si Ma'am Marnelli, ngayon nasa Yeah. Davao po siya, pero nakikita nyo, nasa Google Meet pa rin. Patunay yan mga kapatid, na talagang kanilang minahal na ang ministry pong ito Amen. at patuloy pang mamahalin
At sa kadahilanang ang pundasyon ay ang kanilang pagmamahal sa Diyos na hindi mo pwedeng sukatin, okay, sa anumang lokasyon. Yan. Yan ang Okay po. tinatawag, sir, na first love. Yan. Okay, sige po. Tayo po ay magtutuloy-tuloy na po. At alam niyo po, bagamat minsan napapasarap po tayo sa programang ito, pero mga kapatid, May oras. pinagsusumikapan naman po nating matapos on time. Amen. Or before the time. Or after the time. Sayang, okay na sana. Hindi. On or before the time, pagsusumikapan namin yan. At, pero hindi kami nakakako. We will just do our best, mga kapatid. Pero hindi kami makakapangako. Okay, at muli po ay ating pong ipagpapatuloy, mga kapatid, ang ating talakayin. Alam niyo po, may maganda po tayong pinag-usapan. Last, Tuesday, kasi last Tuesday ay nagkaroon po ng kick-off Men for Christ Conference. Tuesday night po. At hindi po tayo nagkaroon ng programa kasi preparation na po yan dito po para po sa 3 araw at 3 gabi at 2 araw po na Men for Christ Conference. At sa lahat po na nanalangin sa Men for Christ Conference, maraming salamat for your prayers. At nagkaroon po kami ng successful po na conference at napakarami pong kalalakihan, even pastors na na-challenge po sa mga mensahe sa divided session. Nakapakinig po sila ng mga preachimony. Talaga naman, mga kapatid, talagang ang Diyos talaga ay kumilos during the conference. Kaya maraming salamat po. Hindi man tayo nagkaroon ng programa nakaraan sa Baptist Lunch, pero I do believe na successful pa rin sa kadahilan ng maraming kalalakihan ang na-challenge. At ngayon po ay pagpapatuloy po natin ang ating talakayin last Tuesday patungkol po sa exposure. Yon. At yan po yung ating ipagpapatuloy o tatalakayin po ngayon bilang pagpapatuloy sa naumpisahan na po nating talakayin nakaraan. At alam niyo po, napakaganda po ng usaping ito. At ito yung usaping walang sino man pwede makapag-deny na napakahalaga po talaga ng exposure. At alam niyo po, yamang ito po ay Tuesday at para sa mga kananayan po ito at sa lahat po ng kananayan, you have more time to influence your children, okay, than your husband do. 'Di ba? Haba yung pagkakataon, yung time na kasama niyo po yung anak po ninyo. Kung mahaba yung oras na kasama niyo yung anak po ninyo, mas mahaba yung exposure nila sa inyo. At yamang mas mahaba yung exposure nila sa inyo, mas mahaba yung pagkakataon o posibilidad na ma-impluwensyahan niyo po sila. Ako po, kay Arzel, sa totoo lang, 8 months old pa lang yan. Magna-9 bukas. At magna-9 na po siya bukas, 9 months old. Ang bilis ng panahon. Parang kailan lang. Okay? Parang kailan lang. Kinindatan lang ako ni Maisel. Tapos kayo. Ganun ba? Na-twinkle lang ako panay. Yun, no. Alam niyo po, totoo po yan eh. Ngayon, iba po talagang killing. Iba talaga eh. Yung ano nila. Kasi siyempre, ako lagi nasa area. Umaalis ako. Laging kasama ng anak ko, si Maisel. At bata pa lang, 8 months old pa lang ha. Kita nyo yung grabe na yung ano niya of course, sa kanya debedede, sa kanya lahat. Naunawa ko naman po yun eh. Pero yung lagi niya nakikita nanay niya, kumbaga mas physical attachment nila. Nandun na lahat, mga kapatid. At ako tanggap ko yon bilang isang tatay. Dapat kong tanggapin yon. Okay, bagamat may pagkakataon 2 days na wala ako, ma'am, nasa Tarlac ako noon. 2 days, pagbalik ko, umiyak talaga yung bata. Yung parang, bakit mo ko iniwan? Pero kailangan pa ng 2 days. Yung misis ko umalis lang sa playpen. Ako kailangan pa ng 2 days para para umiyak yung anak ko. 'Di ba? Oh, yung asawa ko, ma'am, umalis lang sa playpen. Nandun ako sa loob ng playpen, ha? Yung kumbaga mawala lang yung anino. Yung talagang kala niya iaalis na. Naunawa ko yun. Ibig sabihin talagang napakalaki ng role po ng nanay. Okay? Hindi lang yan sa mga baby. Maging hanggang lumalaki sila, lalo na nagiging aware na yung kanilang senses. Talaga, mga kapatid, grabe na yung exposure. Nandun na yung sensitive na sila sa bawat kilos. Kumbaga, talagang tumatatak na sa kanila ang lahat. Kaya, mga kapatid, napakahalaga po talaga ng exposure. Kaya, kay Ma'am Cynthia, kay Ma'am Marnelli, maraming salamat po sa inyo pong share nakaraan. At we've seen how you expose your children, your kids, sa gawain ng Panginoon.
even in the absence of your husband, kay Ma'am Marnelli, kay Sir Julian, kay Ma'am Cynthia, kay Sir Noel Gumabay. At salamat na lamang sa Panginoon. Sabi nga nila, salamat may church. Yeah. Amen. Salamat may church. Naniniwala ako, ma'am, lubos kayo nagpapasalamat at isa po yun sa testimony nyo. Salamat may church na hindi na kayo nahirapan when it comes to exposure. Alam nyo kung saan sila expose. Ganon din po kay Ma'am Marnelli. Di ba? Sa panahon na wala si Sir Julian, alam ni Ma'am Marnelli kung saan yung mga bata. In fact, sa totoo lang, silang halos pinakahuling umuwi dito eh. Si JJ sa si Jeremiah eh. After ng ng Staying Alive, ala. 'Di ba po? After ng Sunday Fellowship, yan yung mga anak nila, sila Trisha, kausap ni Trisha, hindi na mga young people, mga nanay na, sila Ma'am Christy. Sabi ko, malapit-lapit ka na, Trisha. Malapit-lapit ka na. Sige, expose mo lang. How I wish! Yeah, bira. Narinig yung how I wish, kaya sa mga kalalaki, hindi. Umanda kayo. Kaya mga kapatid, totoo yan mga kapatid. Kaya malaking impluensya talaga yung church. Kaya mga nanay, ito po ay, kahit hindi nyo na marinig sa akin sa totoo lang, hindi nyo marinig kay Ma'am Cynthia, kitang-kita na natin eh. Di ba? At iba talaga pag na-expose sila sa gawain ng Panginoon. They are not perfect and they will never be perfect. Di ba? Hindi po talaga mangyayari yun. At, pero mga kapatid, iba yung iba yung pag na-expose mo ang anak mo sa isang bagay, hindi mo alam, unti-unting nade-develop yung pagmamahal niya doon. Amen. Nakuha niyo po, kaya yung talata binasa natin kanina nakaraan, Deuteronomy chapter number 6, makita mo, when thou walkest by the way, di ba? When thou sittest in thine house, when thou walkest by the way, when thou liest down, when thou risest up, makikita mo, dapat ituro mo yung salita ng Diyos. Amen. Exposure nila yan eh. Di ba? Could you imagine, habang nakaupo, naglalakad, bago matulog, pagkagising, salita ng Diyos. Amen. Napakalaga talaga na mga kapatid. Ito si Ma'am Cynthia, si Ma'am Marnelli, nakikita nyo, grabe yung exposure ng mga anak nila dito. Naniniwala ko hindi nagtatapos sa church. Yeah. Totoo. Nakanya po, naniniwala po ko na maging hanggang bahay. Paano mo nalaman, Brother RG? Narinig ko sa kanila. Narinig ko mismo sa mga anak nila. Nakanya po, ibig sabihin, talagang kung expose natin yung anak natin sa gawain ng Panginoon, expose na natin to the max talaga. Amen. Yung tipong wala silang masisilip ba? Word nila. Wala silang masisilip. Na alam nila pag sumablay sila, kamali sila, may ginawa sila pa rin na isang bagay, ay hindi nakasalanan ng kanilang mga magulang. Okay? Kumbaga, sabi nga nila, hugas kamay ba? Di ba? Hugas kamay na ba sila? Ops! Ano masasabi mo? Sorry po ma. Yun na lang masasabi nila, di ba? Wala silang masasabi na, ikaw kasi ma, ikaw pa kasi, ikaw kasi ganito. Hindi, masasabi nilang, sorry ma, sa kabila ng inyong exposure sa amin sa gawain, influensya po ng church, lahat na pinakita nyo, pero nagawa ko pa rin to. Yun na lang maririnig. Ang sarap kayang pakinggan yun bilang isang nanay. Di ba? Na alam mo na nagawa mo yung iyong responsibility. Yun po ang masaya po doon. Okay? Kaya sabi ko ito mga kapatid, hindi ko sinasabi porkit na-expose, perfect na, hindi na magkakamali. Pero sa side ng nanay, ng parents, mga kapatid, at least alam mo sa sarili mo, by the grace of God, nagawa mo yung dapat mong gawin. Okay? Yun po ang pinaka-ano. Ang nakalulungkot, pag alam natin na hindi natin nagawa yung dapat natin gagawin. Okay? Kaya mga nanay, ulitin ko po, mas mahaba po ang panahon po ninyo na ma-impluensya, na-expose ang inyo po mga anak, at ma-impluensyaan sila kaysa sa inyo po mga asawang lalaki. Yun po ang totoo. Ang kagandahan naman, kung mayroon kayong asawang lalaki na dito rin sa church, may prinsipyo din ng salita ng Diyos, maaring mas mahaba yung time kasi sila palagi ang kasama. Pero, etong kagandahan po dyan, umaalis sila na meron silang iniiwang instruction. Na yun yung pagbubutihin ng mga nanay. Yun yung patuloy na ipapaalala sa mga bata. Sabi ni Daddy, sabi ni Pastor, sabi ng salita ng Diyos, ewan ko lang pa. Alam niyo po, hindi hindi sila maririndi. Matutuwa sila kung naunawaan nila lahat ng bagay na yan. Kaya lang naman may naririndi kasi minsan puro tayo di ba, walang nakikita sa atin. Yan, mahirap naman yung ganun. Minsan nakakarindi po, ewan ko kay Ma'am Marnelli, nandiyan si Ma'am Marnelli, si Ma'am Cynthia. Ewan ko, parang hindi ko naman nakitang parang naririndi sila JJ. Parang naririndi yung mga bata. What I mean yung naiinis ba? Ewan ko lang ako lang yun. Hindi mo Sila lang pa rin po. nakikita, sir.
Hindi ko lang nakikita. It's a tie. Apo. Pero what I mean, yung ano po, yung parang ano sila, yung parang yung pagkabata nila. 'Di ba? Yung pagiging young people nila para sa side na 'yon. Pero alam nila na tama. Yun po ang kagandahan doon. Kaya sa mga mothers, ngayon po sa pag-aaral natin about exposure, ay naniniwala po ako mga kapatid, mga nanay, na kailangan po natin itong pag-usapan. Kasi sabi ko nga po sa inyo, kung saan natin sila in-expose, yun ang influensyang matatanggap po nila. At dun sila madedevelop. Sabi ng Bible, set your affection on things above and not on things in the earth. Kaya mga kapatid, napakalaga ng exposure. Alam niyo po, Ma'am Cynthia, Ma'am Marnelly, isa may man narinig tayo, wala naman akong tinuro sa kanyang ganyan eh. Di ba? Wala naman akong tinuro. Alam niyo po, hindi na natin kailangan sa totoo lang turuan ng mga bata gumawa ng kalokohan. Sa totoo lang po, hindi na po sila kailangang hindi na sila kailangan turuan, ma'am, na gumawa ng kalokohan eh. Ano na sa kanila, foolishness is bound in the heart of a child eh. Nandiyan po yung pagiging yung sinful nature. Nandiyan yan sa kanila. Kumbaga hindi eh. But you have to work. Di ba? You have to work para sila ay ma-impluwensyahan sa tama. Yung sa mali, hindi na kailangan. Pag uwi niyan, palabas niyan, paglabas niyan, hindi mo na kailangan turuan. Paglabas niyan, pagbalik niya sa bahay niyo, may natutunan ng mura yan. May gesture na yan nakakaiba. Di ba? Hindi mo naman tinuturuan. Kaya mga parents, hindi natin pinag-uusapan kung meron pa kayo tinurong mali o tama. O mali. Mga kapatid, hindi. Ang pinag-uusapan dito, saan natin sila in-expose. Magugulat ka, di ba? Bigla na lang, kahit nga, di ba, yung mga 1-year-old pa lang, 2 years old pa lang, makikita mo kay kakaiba ng kilos. Di ba? Hindi mo naman tinuturuan. Pero bakit may ganon? Mga kapatid, kasama na yan. Bilang sinful nature, mga sinful being, mga kapatid, bilang sinner, mga kapatid, kasama na yan. Pero, kailangan natin sila talagang impluwensyan, expose sa bagay patungkol sa Panginoon para ma-inlove sila sa gawain po ng Panginoon. Naniniwala po ko yung nangyari sa mga kabataan po dito na grabe na in-love sila sa gawain ng Panginoon. Hindi sila basta na-in-love, na-expose muna sila. At na-influensyahan sila. At ngayon, ini-enjoy na nila ang kanilang ginagawa. Kaya sa mga parents, sa mga nanay, na kung saan, by the grace of God, naglaan kayo ng time sa inyo po mga anak, shoutout po sa inyong lahat, at ngayon nakikita nyo na po yung tubo. Ma'am Marnelly can testify, Ma'am Cynthia can testify. Okay, kaya mga kapatid, about exposure, ay makakapanig po tayo dito kay Ma'am Marnelly kasi iba yung exposure ng bata pa, iba naman ngayon. Kasi minsan po, nagtsatsagaan na exposure hanggang ganitong edad. Pero pag nagkatrabaho na, parang okay na. Parang ano, parang ano ba, may kalayaan na kayo. Ewan ko ma'am, regarding dun sa word na, Ma'am Cynthia, yung kalayaan, sa edad ni Ma'am Cynthia tuloy, ni Ma'am Pauline, ni Ma'am Tricia, nasa inyo ba yung word na malaya na kayo? Ma'am Cynthia, ano masasabi niyo po? Kasi yan po ay lagi kong naririnig. Kasi nag-area po ako, pag may trabaho na, lalo breadwinner na, ay bahala na sila sa buhay nila. Hindi na sila, malalaki na sila. Ano Ma'am Cynthia, masasabi niyo pagdating sa bagay na yan, ma'am? Alam niyo, sir, yan yung sinasabi ko noon na hanggat ako, kahit wala na ako pa rin ang nanay ninyo. Nagsimula tayo. Ako ang nanay nyo. Nag-aral kayo, nagtrabaho, nakatapos, nagtrabaho, at mag-aasawa kayo. Kahit wala na ako, nanay nyo pa rin ako. Pero, hanggat buhay ako at nakakapagsalita at naririnig nyo ako, sasalita ako, nanay nyo pa rin ako, makinig kayo. At yung sinabi nyo, sir, kanina na may mga pagkakataon na parang naiirita sila. Ay, naku, sir, may mga pagkakataon pa rin ganun. Sabi ko nga, nasa church na nga, how much more kung wala? Kaya sa mga nanay, challenge yan. Dalhin ninyo, kasi magkakaroon tayo ng tie-up Parallel tayo ni Pastor ng sinasabi ko. Ano sinasabi ni Pastor? I-follow up natin sa bahay. Kasi nawawala at mawawala ang mga yan Kahit sabihin natin na, eto, dito ko na pinagbuntis, dito na lumaki. Constant reminders talaga po. Opo, continuous yung pagiging nanay natin sa kanila. Sabi ko, mairita man kayo sa sinasabi ko sa inyo, sasabihin ko to, at least narinig ninyo. At kapag wala na ako,
kukunin pa rin yan. Alinignig ba yun? Aalingaw-ngaw. Aalingaw-ngaw pa rin sa inyong tenga. Sabi kong ganyan. May mga, kahit sir, yung halimbawa, nung magkakasama kami doon, syempre, sarili niyang pera niya na ang gagastusin. Hindi ako nag-take advantage na pag sinabi niyang, kain tayo ma, bili tayo nito, ma, sige, ganyan. Eh, pag nagko-convert ako, aba, Pauline, ayaw ko, ganyan. Hindi, mama, wala kang mabibili, pero hindi, Pauline. Ako, mas masaya ako kung makita kang nasa maayos na kalagayan. Wow, Pagdating amen, ng amen. araw, sasabihin mo, eto yung pinaghirapan ko. Eto yung ibinigay sa akin ng Panginoon at maging good steward ka. Kasi ipinagkatiwala lang naman yan sa atin Ang eh. ibig sabihin, ma'am, sa puntong yon, ito, iba na. Kasi dati hindi nyo naman sinasabi yan. Siyempre, wala pa naman trabaho eh. Paano yung Oo. sasabihin? Hindi sir, Ngayon, ma'am, kahit noon sir, kasi may allowance sila eh. okay, sa may, May allowance what I mean, sila. ma'am, ibig sabihin, ma'am, Ngayon, yung in control sila- na Opo. sila na talagang kita na nila sir. Patuloy pa rin ako sir. Wow, amen. Actually amen. sir, ito yung totoo. Monthly, hinihingan ko sila ng pera. Pero hindi ko nilalagay sa akin. Meron akong kwan sa kanila, pinaglalagyan sa kanila na ibinabangko ko yung pera nila na sabi ko, eto, wala kayong pagsisisihan. Humihingi man ako sa inyo, pero para sa inyo rin Wow, yan. amen. Kasi sabi ko, Kasi eto, ko sa inyo, ma'am, ano naman? Anong yabang gagawin ko mo? sa kanila eh. Kako, sa akin, sobra na pera ko eh. Ma'am, nandito lang. lang kami ni Ma'am Marnelli, ha? Nandito lang din sila, Sir Jan, ha? Pag-usapan natin mamaya. Huwag niyo masyadong i-broadcast. Baka mamaya nandyan na sila sa labas. Nakapila na. Nakapila Hindi, na. sa totoo lang, sa akin kako set up kami ni Brother Noel. Yun yung word namin sa kanila eh. All set na. Oo. All set na kami. Wala na kaming hihilingin pa sa Panginoon. Ibinigay na ng Panginoon sa amin yung aming hiniling pa noon. Material, physical. Ito, malakas kami kahit nasa 60 years Wow, old na. amen. Kahit mukhang 59 pa lang ako. Pero sabi ko, grabe yung pagpapala ng Panginoon sa amin. At bakit kami pinagpala? Dahil sa katapatan namin sa Wow, Panginoon. amen. Wala man kaming maipamana sa inyong material, pero yung pananampalataya nyo, pananampalataya namin na magiging pananampalataya ninyo hanggang pagdating pa Amen. ng mga susunod na henerasyon. Hindi lang sa inyo yan, sa mga apo pa namin. Sabi sa inyo, sir. Yan ang matindi dyan, ma'am. Sabi Andyan ko, yung sir, ngiti sir. talaga. Andyan talaga yung ngiti eh. Sa apo eh. Sabi ko sa inyo, sir, talagang kako, pinagpe-pray ko na yung pang-apo ko. Ito si Sister Marnele, mag-ingat ka, nagdadrive to eh, oh. Naka-seatbelt eh, yumayanig yan. Ingat, partner, ingat, oo, alam namin yung puso mo nandito, pero yung katawan mo, pagkanyan. Ingat lang. Kaya yun, Pasahero lang, pasahero. ay, pasahero. Okay. Hello to your driver. Kaya, mga nanay, babalik tayo, mga nanay. Huwag kayong manawa at huwag niyong sabihin, tuldok na. Tapos na ako sa inyo. Yun, Nagtatrabaho na kayo. O nanay na may asawa at may anak na kayo. Hindi pa tayo tuldok. Although, hindi tayo makikialam sa buhay nila. Pero patuloy nating paaalalahanan. At sinasabi ko sa nila, pag dumating yung oras na kailangan nyo ako, andito lang ako. Lagi akong makikinig sa inyo. At bibigyan ko pa kayo ng payo pa rin ko. Anong pinapayo ko sa inyo ngayon? Ipapatuloy ko yung pagpapayo sa Wow, inyo. amen. Minsan sasabihin nila, Mama, paulit-ulit. Ulit-ulitin ko yan. Sabi ko hanggang ma-memorize ninyo yan. Ayun, ma'am, yung Shima, paulit-ulit yan ha. Hindi, talagang ginawa na nga nilang bata, ginawa na nilang law eh. Kaya talagang biblical po yan, ma'am. Amen. Amen. Thank you po, Ma'am Cynthia. Ma'am Cynthia, ang nakita ko ang kagandahan, kasi sinabi nyo kanina, hindi lang yung may trabaho sila, nyo sila pinapakilaman. Kahit yung may allowance pa lang sila, tinuturuan nyo na sila. Sir, yun talaga. Pasimula pa lang. Yun ang pundasyon na eh. Apo. Sa allowance pa lang, ipinakita ko sa kanila kasi weekly kami binibigyan ni Brother Noel. Sila ng allowance sa school, ako ng pambili sa bahay. Binibigyan kami, pinapakita ko, may envelope ako lagi, sir. Meron ako nalagay na, andun agad yung envelope para sa tithes nila. Apo. At yun ang nakasanayan nila, sir. Naka-tithes na yan. Tapos yung matitira pa nila, sir, ay sinesave pa yan. Wow. Kasi nung panahon noon talaga, hindi ko rin sila hinahayaan na gumastos. May pera sila, pero binabaunan ko sila ng, andyan na, parang nga magpipiknik yan sir pagpapasok eh. Ito, saksi yung mga nakaging classmate ni Trisha dito sa CBBA. Andyan na, may tubig,
Hindi ako nagjujuice, tubig talaga. May prutas, may sandwich, Wow, syempre, amen. may tanghalian na. Meron pa Para- po niyan? Meron pa po kayo? Kaya Parang sabi nagugutom ko, ako. para alam ko kung ano yung kinain nila. Ang hirap din, kahit mag-field trip, kumpleto Ay, yan. kung ngayon mo bigay yan, puro milk tea bibili naman. Kaya nga sabi ko sa inyo, excited sila na maibalik sa akin. Na Wow, yung amen. nakita nila yung kung paano ko sila inalagaan Amen. noon. Kaya ngayon si Pauline, Ma, eto, kain tayo sa ganyan. Pauline, busog na tayo, tama na yan. Magkaroon ka ng budget Wow. in a day. Kahit, kumbaga ko ite-take advantage ko yon. Kako, hindi Pauline, matuto ka na pahalagahan. Steward tayo ng Panginoon. Pahalagahan ang ipinagkatiwala sa atin. At bago ka gumastos, pagsisweldo niya, o Pauline, sumweldo ka na? Tithes muna bago ka gumastos. Wow, Yan ang amen. sinasabing first tent eh. Hindi naman yung ikasampu. Yung ikapo, ikasampu. hindi ikasampu. Opo, hindi yung ikasampu, kundi ikapo. Ibig sabihin, First tent. kuhanin mo muna, ibalik mo muna sa Panginoon yung nararapat. Kasi hindi naman niya kailangan ng Panginoon, kundi yung katapatan natin sa Kanya. Yung Amen, obedience amen. obedient heart natin ang tingnan ng Panginoon kung paano tayo pagkakatiwalaan sa maliit ay lalo na sa malaki. Kaya, yun ang pasalamat ko sa Panginoon at lagi kong binabanggit sa kanila. Bagamat noon, nagkaroon din ng alingangaw sa tenga ko kay Brother Noel yung paulit-ulit. Yun, actually, nitong last day na devotion namin kahapon, pinakita ko talaga yung kahalagahan ng tatay sa kanila. Kako, lagi nyo bang natatandaan yung tatay ninyo, papa nyo, laging sinasabi, kahit kayo, sabing ganyan, kahit may trabaho na kayo, kami pa rin ang mga magulang ninyo. At saka paulit-ulit talaga si Brother Noel na lagi niyang sinasabi na para wala kayong pagsisiyang bandang huli, ayusin nyo na sa tama. At huwag kayong, ewan ko kung tama yun, huwag kayong iiyak sa akin kapag kayo nagkamali. Doon ako nakakukuhan. Huwag nyo akong iiyakan kapag kayo ay nagkamali. Binigay ko na sa inyo ang pattern, kaya yun na lang ang susundin ninyo. Kaya medyo sa akin bilang nanay, syempre kakabahan ako. Magulang pa rin tayo pag nagproblema sila. Pero hinahayaan ko lang yun na yun ang matanim sa utak nila. Kaya nakikita ko sa kanila. Kapag papa nila yung nagsalita, ay naku, takot yung mga yan. Sa akin nga, minsan naitsapera pa yung salita ko. Pero talaga na-emphasize ko yung salita ng tatay nila na yun yung low na yun naman ang Amen. sa Wow. kanila. Amen. Walang confusion. Amen. Walang confusion. Amen. Iba talaga nanay, iba ang tatay. Pero kapag ang kagandahan, iisa ang prinsipyo ninyo. Amen, sir. Yun Amen. talaga po. Kaya maraming salamat, Ma'am Cynthia. Nakita niyo po yung mga kapatid yung shinare ni Ma'am Cynthia. Hindi pa sila sumisweldo. May allowance pa lang sila, nag-aaral pa lang sila. In-expose na nila ni Ma'am Cynthia, ni Sir Noel, ang mga bata pagdating sa pag-handle ng pera. At kayo may trabaho na pwede na Ma'am samantalay na ni Ma'am Cynthia. Sige, in return. Sige, ito gusto ko anak. Pwede naman kasi hindi pa naman maubos yung pera nila eh. 'Di ba? Pero still ganun pa rin. Hindi binago ni Ma'am Cynthia kung saan niya in-expose yung mga bata, nananatiling ganun pa rin. At hanggang ngayon nakikialam pa rin po si Ma'am Cynthia Amen. sa mga bata. Amen, Ma'am Cynthia. Maraming salamat po. At pupunta na rin po ako next week sa Japan Street, Blumentritt, Manila. Okay? Dati punta ako dyan sa Blumentritt. Sabi ko, bakit ang mga street dito? US, Japan. Punta ako doon. Kaya pagpunta po kayo ng Blumentritt, para kayong nasa Japan Street, Makapunta. Blumentritt pa rin. Para kayo nasa ibang bansa na. Kaya mga kapatid, maraming salamat po Ma'am Cynthia sa inyo pong i-share. May comment po dito si Sir Andy. Exposure to what is right that pleases God is intentional. Amen. Tama po yan, mga kapatid. Hindi po yan automatic. Hindi po yan natural. Intentional. Okay? Ibig sabihin, talagang sasaidyain mo. If you want to expose your children sa mga bagay patungkol sa Panginoon, ay intentional yan. Sasadyain mo. Okay? If you choose to be surrounded by people of faith, people who walk in the righteousness of God and love to serve God, eventually, nasaan yan? Even mo yan. Eventually, you will be like them by the grace of God. Yan. Impluwensya na po yan. Kung saan ka na-expose, yun na, doon ka may impluwensyahan. Yeah. Kaya sabi nga nila, tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Sabi mo sa akin kung sinong kaibigan mo.
sasabihin ko kung sino ka. Yeah. Kasi the mere fact na kinakasama mo yung taong yan, you are getting something from him or from her na hindi mo alam impluensya na sa buhay mo. Yeah. The way you talk, di ba? Pananalita mo, kilos mo, lahat hindi mo alam. Bakit ganun magsalita? Bakit ganun gumawa ng decision? Bakit? Exposed ka dyan eh. Could you imagine, di ba napakaganda, halimbawa si Trisha, si Pulo na-expose sila kung paano mag-spend ng money si Sir Noel, si Ma'am Cynthia, yung nakikita nila. Siyempre, Ma'am Cynthia, may kalaban din yan. Nakikita din nila sa mga classmate nila kung paano mag-spend ng pera. Pero makikita naman na mapagkukumpara nila bandang dulo. Ito yung buhay ng ito yung buhay ng pamilya ng kaklase ko. Maya't maya kung ano nung bili. Pero itong buhay namin ngayon, may peace of mind. At ang matindi dito, may ipon. Ito, gastos ang gastos, pero walang nangyari. Pero biyaya ng Panginoon ito. Makapatid, mapagkukumpara at balang araw masasabi mo, buti na lang. Doon nila mapatunayan, salamat, tama ang exposure. Okay? Tama ang exposure ko, tama ang influensya na tanggap ko, meron akong tamang decision ngayon. Ngayon, nandiyan naman po si Ma'am Marnelly. Ma'am Marnelly, hindi naman ikaw nagda-drive, kaya pwede ka namin makausap, Ma'am. Oo Ma'am naman, Marnelly. naka-ready ako, Opo. sir. Wala pa pong trabaho si JJ. Wala pa pong trabaho yung dalawa po ninyong dalagita. Dalawang kalalakihan, mga barako. Binata. Okay, mga dalawang binata. Okay, at alam ko naman, Mang Marnelly. Parang kilala ko yung boses na yun, ha? Sabi niya, delikado tayo dyan. Ma'am Marnelly, sa inyo, Ma'am Marnelly, ano yung sa ano? Of course, alam ko hindi pa naman tapos, napakalayo pa o napakahaba pa ng nakbayin para masabi nyo talagang ano na kayo. Kumbaga, talagang to God be the glory, successful yung mga anak ko. Wala pa naman sa ganon. But I mean, malayo pa yung lakbayin nila. Okay? Pero at least sa ngayon, nakita nyo po, ano po yung naging benefits? 'Di ba? Nakita nyo po na yung anong benefits yung in-expose nyo po sila sa church. Ano po yung mga nakita nyong changes sa Actually, kanila, sir, nakita nyong blessing mula nung in-expose nyo po sila sa church. Kayo, Ma'am Marnelly. Opo. Actually, sir, si JJ po nakapag-tights na. Nagtrabaho na po siya nung 12 years old siya, diba? Ay, ganon. Ay, So, oo nga po pala. Kumakanta nga po pala yan. Nung Lion King. So, nung nagtrabaho na siya noon, nakita namin yung blessing nung first fruit, nung tithes. Kasi po, di ba, hindi lang yun ang project niya. Nagkaroon siya ng iba pang project na ang dami-dami niyang project na hindi namin alam kung saan ang galing. But looking back, alam ko na galing yun doon dahil natuto kaming i-honor yung Panginoon na this is from Him. This is all because of Him. Oo, so kaya nangyari yung ganon. Kasi pag iisipin namin, hindi naman siya kilala. Yun lang naman yung exposure niya sa point na yun ng buhay niya. So, nagpapasalamat kami dahil nasa church kami, natuto kaming magbalik kung ano yung dapat para sa Panginoon. At yun nga yung nangyari. Iningatan niya kami sa 9 na buwan na nagtatrabaho sa JJ. Kami yung tagabantay. Kami ni Jeremiah yung taga-gastos, sabi niya. Noon. Blessing yun, sabi niya. Blessing na lalo sa amin ni Jeremiah. Kaya pala pumayat si JJ, Pero si po, Jeremiah yung tumataba kayo. Kaya, ano po, di ba? When the Lord give blessing, He added no sorrow in it. Talagang walang sorrow sa amin. But, yun po yung sa amin na nakita namin. Tapos pangalawa po, ngayong mga bata sila, syempre they get to have, yung mga money nila usually, binibigay ng mga tao sa amin, di ba? Sa amin, kunwari, bibigyan sila ng regalo ng lola nila, ng tito nila, pinapadaan sa amin. So, alam nila na may pera sila. Tapos sasabihin namin sa kanila, kasi may kanya-kanya silang lagayan, bago namin ibigay sa kanila actually, sir, kinukuha na namin yung tithes. Tapos sabi namin, yan na yung tithes nyo. Nasa envelope na, sila na yung magbibigay sa junior church. Pero nung time amen, nung kay amen JJ, main church kami nagbibigay kasi hindi siya nag-junior church noon, 'di ba? Sila hindi naman kami na-expose doon. So pero ngayong malalaki na sila na dumaan sila sa junior church, doon po ang nangyayari. Wow, So amen, amen. ang binibigay namin sa kanila, tinanggalan namin yung tithes at alam nila 'yon. Tapos minsan pagka diniretso bigay sa kanila, sasabihin naman nila sa amin na, ma'am,
Nay, ma'am, kinuhanan ko na ng tights to. Ito yung nag-tights ako kanina, ganyan, maganyan sila sa amin. Tapos, natutuwa po ako kasi, di ba pag nagpapakommit kayo, nagko-commit sila, diba? Tapos sasabihin nila, Opo, Mama, hindi pa nga may po ano bayad kasi. eh. Hindi, joke lang. Ay, naku, lagot. Joke lang po, joke lang po. Singilin ng Magko-commit nanay. sila. Sasabihin nila sa akin na na may commitment silang ganito, ganyan. Natutuwa po ako na nagaganon sila. Na hindi sila nag-iisip kapag anything for the Lord. Kung saan nila kukunin, di sila nag-iisip. Actually po, ngayon pa lang namin sila tinuturo ni Ma'am Cynthia sa mga anak niya. Kasi si JJ at si Jeremiah, while they were growing up, feeling nila hindi nauubos yung pera. Kasi ang mindset namin, ang anak kayo ng Diyos, abundant sa Panginoon. So, may ganun silang mindset na the Lord will provide. At totoo naman, sasabihin ng tatay nila, the Lord will provide through your father. Wala silang Joke control, ni pero yung daddy mga nila yun magulang kasi kailangan minsan, mag-control. Opo. Kasi minsan po, pagka yung mga sapatos nila, ganyan, di ba po, pag nasira yung sapatos, ganyan, sige lang, sasabihin ni Julian sa kanila, sige, panalangin nyo. Tapos, Dad, na hindi na namin masuot yung sapatos. O, sabihin ni daddy niya na, o sige, antayin niyo yung sweldo or antayin yung bonus, ganyan. So, natutuwa naman kami. They learn to wait. And Amen. dahil sa exposure nila sa area, mas na-appreciate nila talaga kung anong meron sila. Sasabihin nila, Ma, blessed pala talaga kami kasi, di ba, yung mga nasa area, halos iba ang layo nung economic, kumpara di ba, talaga nila, ma'am, ma'am. economic Oo, disparity. totoo yan. Amen. So, hindi sila pwedeng magreklamo. Hindi ko naman sila narinig nagreklamo. Kasi nga, na-appreciate nila na ang laking blessing na pala kung anong meron kami. So, and I really thank the Lord na nasa church sila lumaki. Ito po kaya po ako naka-seatbelt. Si Jeremiah po, nilalagnat mula kagabi. Ngayon, wala kaming thermometer dito. So sabi niya ngayon, naghanap na siya ng thermometer kaya umalis ako ng bahay. Ma, wala ako na ng thermometer. Ayaw mag-absent sa Bible school. So, kanina, nag-ano pa rin siya. Sabi ko, kaya mo ba? Sabi niya, okay lang ma. So, doon lang siya sa room. Wow, Talagang amen, amen. nagpursige siya na makapag-Bible school pa rin kahit na masama yung pakiramdam niya. So, Wow, amen. lang kami, we support him with prayers, tsaka yung mga kailangan. Kumakain naman Amen. siya. Nabinat yata, masyadong na-excite sa Davao. So, yun po yung nakikita ko na siya, sa amin pong lahat, si Jeremiah po talaga ang grabe yung exposure niya sa gawain ng Panginoon na Amen. talagang unstoppable. And hindi naman namin talaga siya ini-stop din. Namamangha kami. Kami yung nai-inspire sa buhay niya sa mga Amen. oo, Ayan. ganyan. 'Di ba? Nag-shift nga siya from ACE to PSIT. Kinakabahan ako baka mag-ship siya sa BSIT to pastor. Ay, Alam niyo po, tinanong ko na namin siya, Timothy ka ba? Timothy. Papaguhin na ba namin yung pangalan mo to Timothy? So, yun po. Maraming salamat po sa lahat ng mga naging bahagi sa Amen. buhay ng anak namin. Amen. Sa inyo, Sir Amen. Artie, sa inyo ni Sir Ivan, si Ma'am Cynthia sa Good News Class. You are all a part of the lives of our children. At sa lahat ng mga nanonood, i-expose nyo po yung mga anak nyo sa mga ministries ng church. And before you know it, talagang makikita nyo kung paano yung faithfulness ng Panginoon sa kanila. Amen. Di po ba hindi ko alam kung naikwento ko na dito sa TBL, yung kung paano nag-desire si Jeremiah na maka-attend siya ng Bibles, yung sa PSS night, na wala naman kaming pera para mag-rebook ng ticket niya, pero pati siya namangha, Grabe, sabi niya, grabe sumagot ang Panginoon ma ng panalangin. Totoo yan ma, binigyan na siya ng ticket na libre,
binayaran pa siya nung eroplano. So Wow. meron pa siyang extra na Amen. ticket. Amen. Kaya sabi ko, patuloy mo lang anak kasi the Lord is happy with what you are doing. So yun po, Amen. maraming salamat po sa lahat. Amen. Thank you po, Ma'am Marnelly. At mga kapatid, Opo. nakita niyo po, enjoy talaga si Ma'am Marnelly, Sir Julian. Kita nila na ngayon, may sakit na, ayaw pa magpawat. Yung nakakatuwa, yung nanay ka, tapos nakikita mo yung anak mo, yung ganong ka-eager sa Wow, gawain. Yung, ibig sabihin, they were obedient not only to you, but syempre, pinakauna sa Panginoon. Masaya na yun. Parang, kuhanan ka, yun yung tinatawag na anti-aging. O, di ba? Tinan mo naman yung aking partner na Hindi yan. mo na kailangan gumastos. Mag-invest ka lang sa buhay ng anak mo. Oo, mag-invest ka ng... Magkakaroon ka ng instant anti-aging someday. Yeah, Yun. di ba? Tsaka mga nanay, para maintain ninyo na nasa 20s pa tayo. Malakihin natin yung mga anak natin na hindi lang pang-6 na taon, pang-7 taong gulang. Maganda yun, Ma'am pagtanda Cynthia. nila. Hindi mo na pala kailangan gumastos. Basta ngayon pa lang mag-invest ka na, Oo, expose mo na yung mag-invest anak ka mo na. sa gawain ng Oo. Panginoon. Mga bagay na balang araw, magiging anti-aging ng buhay mo. Yeah, yan. Yan si Di ba? Ma'am Marnelly, oh. Saya-saya, Si oh. Ma'am Marnelly, hindi ako Okay naniniwala naging chubby siya talaga eh. Naniniwala lang talaga ako may anti-aging siya. Oo, tama eh. My porceless friend Pag yan eh. nababanat kasi ma'am, parang bumabata, no? Lalong bumabata. Amen, Diba, sayang amen. maging Kristiyano, lalo na kapag yung mga anak mo sumusunod din. Pero wag kayo, yung sa mga nanay na yung mga anak nyo nasa Sir, may katigas. nagko-comment dito. Yes, ma'am. Opo. Yes po. Sige lang, ma'am. Teka, naghahanap ako dito. Parang katabi mo yung nagko-comment eh. Opo. Kaya daw ako bumabata kasi siya daw yung tumatanda. Sir Julian. Ibig sabihin, ma'am. Ma'am, ibig sabihin, si Sir Julian, blessing sa'yo. Ikaw, ma'am, di ka blessing sa'yo. Baka kinakain mo, ma'am, pati pagkain niya, ma'am. Yun ang ibig sabihin. Amen. Amen. Ako po, natutuwa ko. Ato, kay na Jeremiah. Ay, yung mga ano po, sa mga hindi po nakakaalam, nagkakaroon po kami, may pagkakataon, nagkakaroon po kami ng commitment. Katulad niyan, bibili ng speaker. Ayoko nang gagastos pang church. Gusto kong maano Amen. sila, gusto kong maging kabahagi sila. Ngayon, ang speaker hanggang ngayon, ginagamit pa rin namin, biyaya ng Panginoon. At sabi ko lang sa kanila, alagaan natin yan. Hindi naman na talaga natin pera yan, pero perang pinagkatiwala yan sa atin ng Panginoon na binalik sa atin. In fact, yung mga juniors naman, sa tutulong, wala naman silang pera eh. Sa nanay pa rin naman hihingi yan, sa tatay pa rin naman hihingi. Pero yung alam nila, na pag may dumaan sa kanilang pera, gagamitin pala sa gawain ng Panginoon. May expose sila sa ganon. Aba, mga kapatid, even in the aspect of giving, mga kapatid, they can honor God. Diba? Pwede pa rin nilang ma-honor yung Panginoon. Kaya sabi ko, sa totoo lang pwede naman sagutin ni Sir Ivan yun eh. Ako hindi ko pwede sagutin yun eh. Sasabi ko sa kanila, pwede naman sagutin ni Sir Ivan yan. Pwede naman banggitin ko yan kay Pastor. Pastor, wala tayong speaker, sila ng speaker. Pwede bang pwede naman eh. Pero gusto ko na ma-inlove sila sa gawain, mag-invest sila sa gawain ng Panginoon. At isa na nga yan, sa nag-commit ng medyo malaki-laki yan, si Jeremiah. Biyaya ng Panginoon. Kaya nagkaroon na ng speaker, pag kami birthday pastor, nagkakaroon kami ng contribution. Gusto ko na in return, maging kabahagi kami sa buhay ng ating mahal na pastor. Mga ganong exposure, simpleng exposure mga kapatid. Amen. Pero hindi nila makakalimutan yan sa biyaya po ng Panginoon. Ito po, basahin ko yung kay Ma'am Alma Patricio. Sabi niya yung... Pasigna-signa. Wala na yun. Si Ma'am Alma, ito, naging guest natin yan dito. Amen. Nakita ko sila nung nag-graduate, biruin mo, gumraduate na sabay yung asawa mo tsaka yung anak mo. Wow, amen. Di ba, Ma'am Alma? Yung anak mo ma'am, dati nag-full-time yung anak niyan. naging Si pasaway Aljun. dati, oo. Pero... Mista ko po yun, ma'am, sa Bible School. Opo. Hindi, pero... Hindi. Kasabay siya ni Sir June na gumraduate. Opo, last one. opo. Pero may Opo. what I mean, ma'am, nag-full-time, ma'am. Yung Men for Christ Conference. Siya ang una nag-full-time. Amen. Grabe. Kaya ito, talagang... Wow, amen. Nag-uumapaw ang kasiyahan niya. Sabi niya, that's true, ma'am. Kahit adult na sila, lagi pa rin sila dapat paalalahanan. Wow, amen. Kahit nga po ang pananalangin, nare-remind pa rin sila. Lalo na yung wala sa tabi mo. Don't forget to say your prayers. Amen, Talaga, ang amen. prayer, makita tayo maging prayerful na ating mga anak. Yung paggising pa lang, yun ang lagi ko nire-remind Amen. sa kanila. Paggising pa lang, wag kayong hawak ng cellphone. Kausapin niyo muna ang Panginoon. Yes siya, biro mo, magdamag tayong ginabayan ng Panginoon. Eto tayo, nagkakausap ngayon.
unahin muna natin Wow, kausapin amen, ang Panginoon. amen. Amen. At mga kapatid, I hope and I do believe na ngayong hapon ay meron tayong natutunan, Ma'am Cynthia. Maraming salamat po. At kung hindi mo na kaya, Ma'am, kami na lang ang sasama kina Pauline na. Ma'am Marnelly, maraming salamat po. By the way po, nais ko pong ipabot sa bawat isa. Nakita nyo po, nandito si Ma'am Cynthia, si Ma'am Marnelly, ibang mga kapatira natin, na-expose natin sa gawain. Pero mga kapatid, wag po natin pagkatiwala sa church lang. Okay, nais ko pong ipabot sa bawat isa, expose natin sila sa gawain ng Panginoon and explain natin ang mga nangyayari sa gawain ng Panginoon. Explain natin kung bakit nila ginagawa yon, para saan yon. Okay, explain natin sa kanila kasi minsan pabayaan natin sa gawain, hayaan lang natin. Mga kapatid, huwag natin pahintulutan na yung ibang tao mag-interpret sa ginagawa nila. Huwag natin pahintulutan na sila mismo mag-interpret. Gabayan, kailangan pa rin ng guide. At saka bilang mga magulang, sa atin unang makita yung yan. excitement Amen. and love na pagpasok sa ministry. Mahirap yung in-expose mo na-expose. Para kang isang nanay Wala ka sa na. area. Parang nanay sa area na, Ma'am, ay sige yung anak ko, pasabayan dito. Sige, dali mo sa church para maging matino. Parang correctional ang pero, church. pero pag in-invite po sa church, Ma'am, kayo po Ma'am, church po tayo. Ay, wala akong time sa ganyan, brother. Yung anak ko na lang. Aba, mahirap mga kapatid. Mahirap kaya yun. Ilang beses lang yan nasa church. Isang beses lang. Tapos araw-araw kasama magulang. Ang matindi nito, pag nagpasaway, sisihin pa yung church. Punta sa, kala naman namin, yung anak namin, simba ng simba. Yung simba ng simba, ang ibig sabihin nila, once a week nagsisimba. Umaga lang. Once a Sila week. araw-araw kasama sa bahay. Oras lang yun, sir. Oras lang yun. Hindi talagang one day. Sabihin na natin 5 hours sa isang linggo. Oo. Aba, compare mo sa ilang daang oras na kasama mo yung anak. Nakuha niyo po, sana po, tayo po yung nasa church na, yes, expose natin sila sa gawain, pero wag naman natin iiwan sa ere. Kumbaga, Huwag palanguyin. wag naman natin silang iiwan sa ere. Kumbaga, Yan, oo. alalayan pa rin natin sila. Totoo. Explain, kung may tanong, wag tayo mairita. Let's answer their question. Kasi pag hindi mo sinagot yan, sa iba magtatanong yan. Oh, baka ano pa maging Opo, kasagutan. kaya mga kapatid, mga nanay, mga nanay. Okay, mas mahaba ang oras po ninyo kaysa sa mga asawa po ninyo. Okay, para expose sila, impluwensyahan sila. I'm not saying na magkaiba kayo ng prinsipyo ng asawa po ninyo, pero ang pinag-uusapan natin yung oras. Design sila magtrabaho, design naman po kayo manatili sa bahay, gawin yung mga house chores mga kapatid, at ano pa man kailangan gawin. At higit sa lahat, yung inyong alagaan ng inyong pong mga anak. Ayan, be mindful mga kapatid, and be aware mga kapatid sa exposure na natatanggap ng mga bata. Okay, kaya mga kapatid, naniniwala ko balang araw, yung sasabi ni Ma'am Cynthia, yung anti-aging ngayon, mahal na kaya yung anti-aging ngayon, Ma'am? Napakamahal. Kung mag-invest ka ngayon sa anak mo, balang araw makikita mo. Pabanat ka dito. Balang araw, pag to, ano ba, si Ma'am Marnelly, sila JJ, pag nag-uusap sa gawain, di tawa ng mga yan. Di ba? Di anti-aging yun. Oh, si Ma'am Cynthia, kausap niyo mga anak, kahit si Pauline nasa malayo, usap sila, pag-uusapan nila, pag-uusapan nila yung kabutihan ng Panginoon. Kung hindi dahil sa Panginoon, wala ka Pauline ngayon dyan sa kalagayan mo. Trisha, wala ka sa ganyang kalagayan mo. Hindi ko lang po yung sinasabing nakapag-abroad si Pauline, nasa Japan, si Trisha may trabaho. Hindi lang yun. Maraming nasa Japan, maraming may trabaho. Pero yung meron pang peace of mind, may intact pa rin yung family, na kanya po may respeto pa rin sa magulang. 'Di ba? Nandiyan pa rin yung attachment sa bawat isa. Yeah. Bihira ngayon, ma'am, may pera. Dahil sa may pera, nawala na yung attachment sa pamilya. Yan na. Parang, Nawala na yung attachment sa parents. parang pwede nang bilhin ng magulang. Yun. Kaya mga kapatid, hindi makakarating ang mga anak ni Ma'am Cynthia, mga anak po ni Ma'am Marnelly, yung mga anak po ninyo. Ang ilan po sa inyo, naunawaan ko po, biyaya ng Panginoon, same story kay Ma'am Cynthia, kay Ma'am Marnelly, at you can testify, you can tell, na kundi dahil sa impluensya, exposure ng inyo pong pamilya sa church, wala po kayo ngayon sa ganyang kalagayan. Opo. Hindi lang kami nag-storytelling, Opo. kundi Totoo we po ito. are telling our testimony. Amen, amen. Ang pagpapala ng Panginoon. Amen. Kaya sa mga nanay, at shoutout po sa inyong lahat, saludo po ko sa mga nanay na hindi kayo nagsawa na-expose ang inyong mga anak sa gawain ng Panginoon. At ngayon po, nakita niyo po ang resulta. I'm not saying na hindi naman lahat eh. Minsan kahit anong kulit mo talaga sa anak, choice na nila yan, pero wala pa rin silang masasabi sa inyo. Yun ang kagandahan. Sa side nyo bilang nanay, yes, hindi pa rin kayo sinunod ng anak nyo, nagpasaway pa rin. Pero sa side po ninyo, masasabi nyo, ginawa ko na. Ginawa ko yung the best,
ginawa ko yung dapat kong gawin. Kung mayroon pa akong kailangan gawin para patuloy pa rin sila ma-expose, gagawin ko pa rin. Ipagpe-pray ko sila, kukulitin ko pa rin sila, dadaling ko pa rin sila sa church. Ang pinag-uusapan natin dito mga kapatid, hindi yung response sa mga bata. Ang pinag-uusapan natin dito, yung responsibility ng nanay. Amen? Kaya gampanan lang natin, expose lang natin sila. At naniniwala ko kung talagang naunawaan nila kung saan natin sila nilalagay at expose sila yung sarili nila sa gawain ng Panginoon, magpapa-impluwensya sila mga kapatid. Naniniwala ko, balang araw sasabihin nila, to God be the glory. Praise be to God. Dahil sa nanay ko, na-expose ako sa gawain ng Panginoon. Sa tatay ko, na-expose ako sa gawain ng Panginoon. At ito ako ngayon. May pera, pero nasa gawain na rin ng Panginoon ng pera. Yan ang pinakamaganda. Kaya Ma'am Cynthia, Ma'am Marnelly, maraming salamat po. Ayan po ano po yan, anti-aging. Hindi na po kailangan gumastos. Okay? Kasi minsan ma'am, pag yung anak mo, problemado ka sa anak, kahit anong anti-aging pa gawin mo, bilin mo, ay nako. Kaya sabi ng Biblia, a wise man make it a glad father, but a foolish man is a heaviness to his mother. Could you imagine? Heaviness, ayun po pa yung heaviness doon? To depress. To depress in mind. Yung parang pinipress yung isip mo, parang pinipiga ka, na talagang parang tuyot na tuyot ka na. Talagang walang-wala ka na. Dahil kaiisip mo sa problema sa anak mo. Yun ang mahirap. Kahit anong anti-aging, hindi kayang palitan yan. Hindi kayang palitan ng ano pa mang anti-aging. Yung makita mo yung anak mo sa biyaya ng Panginoon, nag-i-enjoy sa gawain ng Panginoon. Amen. Kaya sana po, I do believe na meron po tayo natutunan sa hapong ito. It's already 1:02 in the afternoon, Ma'am Marnelly. At magpapaalam na po tayo, Ma'am Marnelly. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Marnelly. Naglag po si Ma'am Marnelly. Okay, sige po. Next na lang po si Ma'am Marnelly. Ma'am Cynthia po, Ma'am Cynthia. Ulit next Tuesday. Yeah, yun. Ma'am, medyo naglag po. Pwede pong pakiulit, ma'am. Putol ba? Lights, Maraming salamat camera, po. action. Yan. Okay. Thank you. See you again next Tuesday. Dito pa rin sa The Baptist Lounge. Amen. Thank you po. Thank you, ma'am. Medyo talagang naglalag po. Pero okay lang po, naunawaan po namin, narinig po namin. Nagpasalamat po kayo at magkikita-kita po tayo next Tuesday. Amen, Ma'am Cynthia. Next Tuesday, let's bolt in. Kompleto na tayo dito. Face-to-face na tayong tatlo. Marami pong salamat sa mga mothers, maging sa mga fathers. Si Sir Andy, talagang laging kasama natin yan. Amen. At si Sir Dailan. nakita Dailan ko rin Blake. siya. At si Sir Rick ng Caloocan. Marami tayong kasama ngayon. Wow, Si Ma'am amen. Flor Solomon. Hello, ma'am. Nako, medyo mainit dyan ngayon. Pero hindi ganun ka humid, sir. Mahangin pa rin. May sikat na araw, Amen. pero mahangin pa rin. Habang dito ay binabagyo. Marami pong salamat sa inyo sa muling pakikinig sa programang ito ng ating mahal na pastor, na kung saan ay binigyan tayo ng pagpapala at pattern, na kung saan ay nagkakabahaginan tayo sa mga nag-comment. Ito ay nagsilbi sa aming inspirasyon, at nawa ay maging pagpapala lagi ang programang ito sa bawat isa sa atin. Hello, Ma'am Marnelly, see you ba next day? Okay po, Sir RG. Salamat po. Amen, At sa amen po. dalawa nating staff na naririto. At sa mga mothers na nandyan, maraming salamat. Patuloy lamang tayong maging gabay ng ating mga ng ating mga anak, at patuloy tayong maging extend ng low ng ating mga asawa, ang lalaki. Amen. Salamat po, and see you next Tuesday! Amen. Thank you po, Ma'am Cynthia. I hope meron po tayo natutunan at pagpapatuloy po natin ang usapin po na yan. At alam niyo po, marami pa tayong dapat pag-uusapan dyan, mga kapatid. Napakarami pa talaga. Kaya Sir John, Sir Rumier, maraming salamat po. Hindi matatapos yan. 2 years tayo dito sa usaping ito. By the way, pwede pa rin ating mai-connect po ito sa Triangle of Marriage. Hindi pa rin tayo maalis, mga kapatid. Siyempre, hinihimay-himay lang natin. Kaya sino po yung nasa top? Walang iba kundi ang Diyos. Nasa right side yung tatay, nanay. Could you imagine, nasa ilalim yung anak? Kung sila talaga'y magsasama, ang nanay at tatay, mag-asawa sa Panginoon, diba, mga kapatid, grabe yung exposure na makikita ng mga bata sa kanilang mga magulang. Amen. Kaya mga kapatid, salamat. Dakila talaga ang Diyos po natin. Kaya salamat sa impluwensya ng church, ng ating mahal na pastor. Maraming salamat at talaga,
Talaga. Ayun lamang po mga kapatid. See you all next week. And I hope na nag-enjoy po tayo sa ating talakayin. And let's enjoy the rest of the day. Sa mga Bible School student, may mga sumusubaybay. Wala pa atang pass. Wala pa kaya sila nag-tune in. Enjoy nyo po yung pag-aaral po ninyo. Okay, Jeremiah. Wala si Jeremiah. Kaya pwede maggulo ngayon ng first year. Joke lang po. Yun lamang po. God bless you all po. See you all next week. And to God be the glory. Amen. Amen Bye! po. See you next Tuesday!